Hi guys! For those who are new here, this is Serge On, and in here we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. For this week, alamin natin kung ano ay kinamatay ni Liam Payne. Now this is news for the past few days, so maraming nakahaka, so maraming chismis. Kaya siya pwedeng foul play or pwedeng self-harm. Now meron na tayong autopsy result, albeit partial lang. Meron na din tayong toxicology result. So himay-himayin natin kung ano ang pwedeng mangyari sa isang tao pag nahulog ito sa isang building. But first, let us meet our patient. Si Liam Payne ay isang 31-year-old singer-songwriter na miyembro ng sikat na boy band na One Direction. Gaya ng apat pa niyang kasama, nagsimula si Liam bilang solo auditionee sa 5th season ng TV series sa UK na X Factor noong 2008 sa edad na 14. Hindi siya pinalad that year but bumalik siya after 2 years. Nang hindi siya nakapasok sa finals, bumuo sila ng mga kasama niya ng isang bagong grupo at tinawag na One Direction at sumabak sa group category. Nagtapos silang 3rd place at sumikat worldwide. And the rest was music history. Ang One Direction ay tinuturing na biggest selling boy band of its generation at karamihan sa mga kanta nila ay kinompose ni Liam Payne. Noong 2016 ay na-disband ang One Direction at nagkaroon ng kanilang solo careers ang mga miyembro nito, kabilang na si Liam Payne. Nagluluksa ang music industry at directioners all around the globe sa pagpanaw ni One Direction member Liam Payne. May report si Aubrey Carampel. Ito ang huling video na in-upload sa Snapchat ng British singer at One Direction member na si Liam Payne. Kuha ito sa Argentina. In-upload niya ito ilang oras bago lumabas ang balita ng pagpanaw ni Liam. Ayon sa mga pulis at emergency responders, nahulog si Payne mula sa balkonahe ng kanyang 3rd floor hotel room sa Buenos Aires, Argentina. So ang chief complaint ni Liam ay fall or pagkahulog. So this is a trauma patient, so aksidente. So lahat ng aksidente na dumadating sa ospital, so whether buhay or DOA or dead on arrival, surgery ang tumitingin if may available na surgeon. In some big hospitals, meron ding emergency medicine doctors or EMED who specializes in treating emergency cases. If wala, in case nasa far-flung areas, meron namang resident doctors on duty, so yung mga moonlighters. So importante dyan na may training ang tumitingin on how to manage trauma patients kasi trauma cases dapat mabilis kang kumilos. So mabilis kang mag-assess at magbigay ng gamot, mabilis ka gumawa ng life-saving procedures, mabilis kang magdesisyon kung kailangan ng opera, mabilis mo siyang madala sa operating room kasi every second counts. Also, another aspect of emergency care is ang mga emergency responders. So well-trained din sila dapat to handle trauma cases dahil ang time na nangyari ang aksidente hanggang sa makarating ang pasyente sa ospital is very critical. Again, ang meaning ng trauma dito is aksidente or injury. Hindi siya trauma like emotional trauma. So for all trauma cases, meron tayong tinatawag na Noi Toi Doi Poi. So nature, time, date, and place of injury. So in this case, fall or pagkahulog ang nature of injury from a height of 43 to 46 feet. So mula sa 3rd floor balcony ng kanyang hotel sa Buenos Aires, Argentina. So at around 5:11 PM, so hapon. It's important that you take note of the height of the fall. Kung saan bumagsak. So pwede bang semento, lupa, tubig, pwedeng kahoy, kung ano yung parte ng katawan na unang bumagsak. And of course, kung ano yung status ng pasyente immediately after bumagsak at pagkarating ng hospital. So, i-check namin ang vital signs and neurostatus ng pasyente pagdating. So, gagamutin kung kaya pang isalba. Kung DOA, ide-declare namin yan sa hospital. So, lahat ng cases ng trauma, buhay man or patay, kailangang dumaan sa ER ng hospital. Kung may hospital na malapit because a death certificate is a legal document. So, 2 tao lang ang pwedeng pumirma ng death certificate mo. That is your doctor na nag-assess sa hospital or barangay official kung hindi man ito nadala na sa hospital. So if you're curious how an emergency room is manned, watch our Dr. Romantic series kasi ang setup nila dyan is ER and OR. So bagulo lang siyang tingnan from an outsider's point of view. Pero when you watch the entire series, you will realize na may flow at may pagkasunod-sunod ang lahat ng nangyayari sa emergency room. So it's an organized chaos. Bago nito, nireport ng hotel na may hindi tinukoy na lalaking agresibo na maaaring nasa influence nila ng drugs o alcohol. Pagdating ng mga otoridad, iniulat ng hotel manager na may lalaking nahulog mula sa balkonahe at natagpo ang patay si Liam sa patio ng hotel. Ayon sa pulisya, nagdamo si Liam ng serious injuries at hindi na siya na-resuscitate at na-revive. Yeah, so basically, Liam is dead on the spot. So if you watch our Dr. Romantic videos, unang mong titinan dyan kung buhay pa yung pasyente. So titingnan mo ngayon ang pupils or ang itim ng mata.
kung both eyes malaki na yung pupils. So pag hindi na nagre-react sa light pag nasinagan, plus wala ka ng pulso or heartbeat. So malaki ang chance na hindi nabuhay yung pasyente mo. So possible. Pero take note din na posibleng under the influence of letter D ang pasyente. Kasi maraming letter D ang pwedeng mag-cause ng pupil dilatation as well as changes in the heart rate. Nasabi rin natin kanina na importanteng malaman kung gaano kataas ang pagkahulog because most falls are from a height of less than 20 feet. So kung 46 feet, more than double the height na yan. So Liam's fall is very significant. Plus solid ground pa siya bumagsak, which greatly increases the injury. So we will discuss the injuries na natamo ni Liam later when we discuss his autopsy result. Ayon sa Buenos Aires Security Ministry, hindi pa malinaw kung aksidente ang pagkakahulog. So initially, unknown pang cause ng fall. Yan yung sinasabi ng iba na pwedeng nagpakamatay di umano. Kasi nga before siya nahulog, Liam is under intense online bullying and has an ongoing battle with his ex-girlfriend. And recently, he was dropped by Universal Music after his last album did not meet expectations. But we will see later sa autopsy result, which was published 3 days after the incident. Nakita ng British singer na si Liam Payne ng 25 injuries kabilang ang malalang sugat sa ulo batay sa autopsy ng mga otoridad. Sabi ng pulisya, consistent ang injuries sa mga sugat na may kinalaman sa pagkahulog mula sa ikatlong palapag ng hotel. Mag-isa rin daw si Liam nang mahulog at may mga indikasyon daw na nakaranas si Payne ng episode dahil sa umano'y substance abuse. So this is a copy of the official cause of death released by the Prosecutor's Office of Argentina. According dito, Liam died of polytraumatism or multiple traumatic injuries secondary to, well, hindi na nila dinetalye pero meron di umano siyang 25 injuries sa buong katawan. So trauma means injury, poly means marami. Lahat yan secondary to fall. So may fracture siya sa occipital area ng skull, meron din sa thorax or sa dibdib. So most likely rib fractures. Meron din sa limbs or sa kamay at paa. So in 76% of falls, may fractures. In 25% ng mga biktima, may spinal column injuries. Only 3.7% ng falls ang may neurologic deficit or may tama sa ulo. At rare din ang may tama sa tiyan. Kasi nga, ang reflex ng tao pag nahulog ng may malay is to protect the head and the abdominal area from incoming injury. So you will extend your hands in front to protect the head. That is your falling reflex or protective extension reflex. So evident yan in babies, but it doesn't go away even during adulthood. Kasi survival mechanism yan ng tao for possible threats to life. Another term dyan is parachute reflex. Pero in Liam's case, may tama siya sa ulo. So may fracture siya sa occipital area ng bungo sa likod, as well as abdominal injury. So meron siyang internal bleeding na nakita sa loob ng tiyan. So most likely, hindi siya conscious during the time na nahulog siya. So least likely na nagpakamatay or may foul play. So more likely, under the influence siya. So pwedeng alak or pwedeng letter D. At hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Okay, so meron siyang internal and external hemorrhage due to abdominal trauma. Pag abdominal trauma, dalawang uri yan. Penetrating o may natusok or blunt. Fall is categorized as blunt abdominal trauma. Ang most common organs na nadadamage dyan is your spleen sa left side. Kasi nga may malaking ugat ka dyan, ang splenic artery mo. Second mo is ang liver sa right kasi nga malaki. Pag sa likod naman ang tama, kidneys mo ang pwede magdugo. Ang renal arteries mo ay direct branch ng aorta, so ang pinakamalaking artery sa katawan mo. So malakas ang pressure dyan. Pag balakang naman, ang pantog mo naman ang pwedeng madamage. So we don't know the exact areas of bleeding kasi hindi na nga nila na-mention. Pero sa final autopsy, iisa-isa nilang i-document yan. So dito nila yan ilalagay lahat ng findings. Pero the most significant injury and the most likely cause ng agarang pagkamatay ni Liam is ang head injury. Dahil may nakitang fracture, most likely dumugo yan sa loob. Or since sa batok ang tama, pwede ring direct injury sa spinal cord. Kung dugo or intracranial hemorrhage, pwede yung any of the 5. Depende kung saan pumutok yung ugat at namuo yung dugo. So meron tayong 3 layers na nakapalibot sa utak. Ang dura mater, arachnoid mater, at pia mater. Okay, so let's break it down. So mater comes from the word mother or nanay. Kasi nga protective or nurturing layers ng tatlong yan sa utak. First is dura. Dura means thick or makapal. Same word origin ng word na durable. Yan ang pinakalabas na layer na makikita sa ilalim ng bungo. Sa baba niyan ang arachnoid mater. Arachnoid kasi nga puno siya ng ugat na parang mga spiders. Arachnoid means spider. Sa ilalim niya nakikita ang subarachnoid space, kung saan makikita mo naman ang CSF or cerebrospinal fluid, yung tubig sa loob ng utak. So pinoprotektahan ng tubig na ito yung utak mo para hindi ito madamage kapag nabago ka. Basically, nakalutang ang utak mo sa loob ng tubig na ito. So ito yung dumadami sa mga batang may hydrocephalus. So sa ilalim niyan ang pia mater. So pia means soft kasi soft siya at manipis.
Nakadikit yan sa mismong utak mo. So balik tayo sa bleeding sa utak. So depende yan sa ugat na dumugo. So pwede yung epidural. So FP is above, dura is dura mater. So sa ibabaw ng dura layer. At dahil nga madikit siya sa skull, ganito ang shape niya sa CT scan. So ang puti na yan, dugo yan. Pwede rin siyang subdural or sa ilalim ng dura. Ganito naman ang appearance niyan sa CT scan. Pwede ring subarachnoid. So humahalo ito sa tubig sa subarachnoid space. At dahil nga space siya, madaling kumalat sa buong utak. Kaya sa CT scan, kalat-kalat. Ang fourth type is intraparenchymal or intracerebral, meaning ugat sa loob mismo ng utak ang napuruhan. Last is intraventricular. So sa loob ng utak mo, may space ka dyan na may CSF. Diyan nagproproduce ang CSF mo bago ito lumabas sa subarachnoid space. So kung may ugat ka dyan na pumutok, pwede ring paloob ang tagas at humalo sa CSF. At dahil nga nasa loob siya, pwedeng may isolated bleed ka dito. Usually stroke ang ganyan at hindi dahil sa aksidente. Ang most common dyan during falls is ang tatlong ito. Dahil nga mula sa labas yung force. Pwede rin namang direct injury sa medulla or spinal cord. Kasi nga ang fracture ni Liam is nasa likod. Ang medulla mo ang parte ng utak na nagre-regulate na pagtibok ng puso, paghinga, blood pressure at iba pa. Not to mention na lahat ng signal mula sa taas dadaan dito. Pag na-damage or naputol yan, mamamatay ang pasyente mo. Ang itaas na bahagi ng spinal cord mo naman, dyan dumadaan ang phrenic nerve, ang ugat na nagpapagalaw sa diaphragm. So pag na-damage or naputol yan, hindi magkakahinga ang pasyente mo at mamamatay din. Again, we don't know the exact cause kasi ang official autopsy result ay hindi nilabas, only the partial result. So these are just the possibilities. Ayon pa sa pulisya, sira-sira ang kagamitan sa kwarto ni Liam at may mga nakitaang hinihinalang droga at alcohol sa kwarto. Dagdag ng pulisya, may natagpuan silang bote ng whiskey, cellphone lighter, energy packs at gamot laban sa anxiety. So most likely, substance-induced yung fall, since Liam has been open about his battle with drug addiction in the past. When you're under the influence of alcohol or certain substances, you lose some of your inhibitions, sometimes losing your touch of reality. So this may be the reason why hindi naka-protective reflex si Liam during the fall, kasi nga he is not aware of what is happening around him and the consequent fall. So yesterday lumabas ang official toxicology result ni Liam. So let us all watch kung ano yung mga nakita. According to reports, several substances were found in the 31-year-old system, including pink cocaine, a mix typically of meth, ketamine, and MDMA, as well as cocaine, crack, and a prescription anti-anxiety medication. This as several hotel workers are reportedly being questioned over allegedly giving the singer drugs. Okay, so iisa-isahin natin yan. So, pink cocaine is a combination of different drugs. It has methamphetamine or crystal meth, locally known as shabu, which is a stimulant and causes aggressive behavior. So, upper siya. Aside from shabu, meron din siyang ketamine. So, ketamine is used during anesthesia pag nag-o-opera. Pampawala yan ng sakit. So, pampatulog yan ng pasyente during opera. Pero ginagamit din yan as a recreational drug dahil nakaka-hallucinate siya. Kung feeling mo nakakalipad ka, ibon ka, pwede rin yang possibility. Another is MDMA or ecstasy. So, nakaka-hallucinate din yan at nakaka-increase ng emotion at libido or sex drive. Ang problema mo sa pink cocaine is mixture siya. So, hindi mo alam kung ilang percent siya ng shabu, ilan ang ketamine, etc. So, mas delikado kasi hindi mo natatansya ang epekto sa katawan ng tao. So, actually, most pink cocaine doesn't contain cocaine. Parang slang lang siya. Pero yun nga, according sa report, may cocaine and other drugs din na nakita sa hotel aside sa pink cocaine. So, pink cocaine or 2C, pink siya dahil hinaluan siya ng coloring. Sikat siya sa South America bilang party drug. So, ang illegal drugs, given delikado. Pero mas nagiging delikado ito kapag pinaghalo-halo mo at pinagsasabay-sabay. In Liam's case, may benzodiazepine pa siyang prescription drug for his anxiety and mental health issues. So naghalo-halo na ang kanyang mga gamot na lahat may epekto sa pag-iisip, which is a very dangerous thing to do, which ultimately culminated in a presumably accidental fall. Sa takbo ng karera ni Liam, mula nang maging miyembro ng One Direction, maging habang ine-enjoy ang solo career, naging open si Liam sa kanyang struggles sa mental health at alcohol para raw makakope sa pressures of fame. Noong nakaraang taon, nag-post si Liam ng video kung saan sinabi niyang hindi na siya umiinom ng alak at nagpasalamat sa mga taga-suporta. Naulila ni Liam ang anak nila ng singer na si Cheryl Cole na naging judge sa sinalihan niyang reality competition. So, takeaway message. So, 2 points to ponder. First is how we deal with each other. And second, how we deal with ourselves. The way we deal with other people reflect on the values instilled in us. So, always be kind and treat others well. We don't always know what other people are going through and what they are capable of doing, both to themselves and others, including you. Said that after constant bullying, it takes one moment to turn it all around, and now people only have good things to say to a dead person. The reality is, Liam won't get to hear them because he is not here anymore. So make sure to sing your praises when you still have time.
The music industry is brutal, but we have to remind ourselves that these are still humans. They are not products for our consumption. Second is how we treat ourselves. There is no excuse to using substance. If you are struggling with mental health issues, get psychiatric help. Your body and your mind are your responsibilities. Kung anumang mangyari sa'yo, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Take care of yourself, because at the end of the day, the only person left to take care of you is you and you alone. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, search on guys!